Ngayong umaga, nakaready yung heart natin to receive kung ano yung message sa atin ni Lord. Kanina, napahapyawan ko lang yung message sa atin. Napakaganda na naman po ng message. I am excited to listen to that dahil maia-apply po natin yon sa ating buhay. So, titingnan na natin parang napaka-basic lang niya, pero let's see. Mamaya, sana ready yung mga heart natin. Let's just focus on God today. Maraming salamat sa mga bagong attendees natin. Sino yung mga nag-invite sa Taga-Shoes? Welcome. Sino pa yung mga baguhan natin dito? Ayan. Welcome dito sa ating Tiongsan Heart Full of Worship. So every Sunday ito, again, sa mga baguhan, wala po tayong ina-advertise na religion dito, kundi relasyon. Sana yung pag-stay ninyo dito sa Tiongsan is mabuild natin yung relasyon ninyo sa Lord para kahit saan man tayo, mag-iwa-hiwalay man tayo, saan man tayo mapunta, lalo na kayo mga bata pa, I am sure this is not the job opportunity na mararanasan ninyo. Pupunta kayo sa mga iba-ibang lugar. But may maitanim sana sa puso natin, na baon-baon natin kahit saan tayo pumunta. And as we go on, I'd like to call Florence para i-open yung service natin with a prayer. Tumayo po tayong lahat. Let's bow down our head and let us go together a pleading prayer. Heavenly Father, thank you for gathering us all together today. We invite your Holy Spirit to have His way into this place. Open our hearts to your word, our minds to your wisdom, and our voices to praise your name. May everything we do and every segment of this service glorify and magnify your name. May it be sweet aroma of worship that rises to your throne. We come to you with a clean heart, remove from it any hidden sin, a heart that's undivided but one you rule and reign. Bless your servant today as she speaks of your word. Make her your mouthpiece of blessing and revelation. May we praise you, may we glorify and honor you. Holy name is with us in Jesus' name. Amen. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. That finds your word, searching after me. A heart that's sanctified, but one in grace. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Let's be alone.
Yes, Father God, we put you into the highest pedestal in this worship. Lord, open our hearts, open our minds, like what have been uttered in that prayer. Lord, we mean that. Take your rightful place, O Lord, in our hearts and in this place of worship. Hallelujah. Bless each and everyone that has attended this service. May they connect with you entirely on the entire service. With this, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Wala pa man namin si Lord. Kumusta po kayo? Yes, madahil ulit, ano po. Kasi kagaya ng sinabi ni Pastor Cecil before, sabi niya, pag nangungustang lagi sinasabi, parang problema lagi sinasabi. Pero tama yung sinabi ni Pastor, di ba, mas bumubuti na yung kalagayan natin ngayon, di ba? There was this incident week lang po doon sa country, kasi kasama po, doon po nakatagal yung kapatid ko, and isa po siya sa mga nagre-rescue. Meron pong isang kabataan doon na 23 years old or nasa somewhere 20 to 23 years old. Tumalon po siya sa bangin. Tumalon siya sa bangin kasi namumroblema po siya. Ano po kasi siya, delivery rider. And nakakalungkot lang po isipin na sa edad niya yun, 23 years old, is magpapakamatay siya. At ang pinakadahilan lang po niya is may stress po siya sa mga sinasabi or feedback ng mga customers po nila. Sa trabaho lang po. And doon na-remind po ako na kung bata nga lang po ulit ako kung youth lang po ulit ako, kung young people lang po ulit ako. Ibibigay ko ulit yung buhay ko, ibibigay natin yung buhay natin kay Lord para, kasi sabi ni Lord, di ba, love God and love people. Yun lang naman po, loving God, loving people, di ba? Kaya yun po yung ano natin dapat na nandun din po yung heart natin na i-reach out habang nandito tayo. Lagi nare-remind sa akin yung sinasabi ni Pastor Eric na maririnig sa akin yung sinabi ni Pastor na kung mahal mo, ikwento mo. Yun, medyo nagkakaroon po ako ng ano doon, kung mahal mo, ikwento mo kasi ganun meron ako mga na-encounter na pag mahal talaga nila, kwento sila ng kwento kahit nakakasawa na kinukwento nila, bakit si Lord hindi naman nakakasawa, di ba? Kaya ganun din po sa atin ngayon, amen, handa po ba tayo magkwento? Kwento po natin, amen? And then, purihin po natin ang Panginoon dahil tayo po narito, nagpupuri sama-sama at hindi po tayo isa sa mga tumatalon dahil may problema. Amen? Tumatalon po tayo dahil nagdadala po tayo sa presensya at pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya naman po tayo sama-sama magpuri. Amen? Sabihin mo kapatid, ipakayan mo, ikwento mo, dahil mahal mo ang Panginoon. Amen? Yes, Lord. My Savior, Redeemer, with the deeds of the mighty flame, Almighty, forever, I'll never be deceived as you can give. From the everlasting to the world we live, the body's always on. You live, you died, you rose again on high. You will take the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, you redeemed from the mighty flame. Almighty, forever, I'll never be the same as you believe. From the everlasting
You died, you rose again, our lives. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You lived, you died, you rose again, our lives. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. With you from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. The song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I see in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life has set me free. The song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I see in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in the love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit makes me liberty. Your breath of life has set me free. You send your love and makes me high. If you listen to mine, you raise me up. You saw within me, Lord. We will bless your holy name. Jesus, I dance before your throne. With the enemies out to you I know. Jesus, within me, Lord. We will bless your holy name. The song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I see in the darkness, I laugh in the rain. Rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your head of life has set me free. Jesus, your love, it makes me high. With the reason to hide, it makes me down. Peace out within me, Lord. We will bless your holy name. Jesus, I dance before your throne. With the enemies out to you I love. Peace out within me, Lord. We will bless your holy name. Jesus, your love, it makes me high. With the reason to hide, it makes me down. Peace out within me, Lord. We will bless your holy
Panginoon o Diyos, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, Lord God. Minahal mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, ibinigay mo ang bugtong mong anak para sa kaligtasan namin, Panginoon, Lord God. Wala kaming iba, Panginoon, magagawa, Panginoon, Lord God, at maibabayad sa kabutihang ginawa mo sa amin, Panginoon, Lord. Subalit, Lord, papasalamat po kami, Panginoon, Lord God, sa dakilang pag-ibig na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Sa salamat nila. Savior of my soul, I've been finding you through all my darkest moments. You will find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, this storm and raging seas. Lord Jesus, faithful Lord my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, it brings me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life without worry. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I've been finding you through all my darkest moments.
shall be deeper. I did want to be with you. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I want church. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Your name is great, Father God, and greatly to be praised, Father God. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka nagbabago, O Diyos. Makapangyarihan ka, Panginoon, at mapagmahal ka, Panginoon. Kahit sa aming mga makasalanan, Panginoon, Lord God, pinili mong mamatay upang kami ay iligtas, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, nararapat lamang po, O Diyos, na purihin ka namin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Diyos. Come on, church. Let's hum it once again. Iham lang po natin. At sa paghaham po natin na ito, dalhin niyo po yung panalangin sa puso ninyo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Jesus.
You know very well. You know very well the burdens of your children. Continue to pour Yes, Lord Jesus. Nalalaman po namin, Panginoon na Diyos, na sa umagang ito, Panginoon, dininig mo, Panginoon, ng puso, ang panalangin ng mga anak mo, Panginoon, na hindi mabanggit ng kanilang bibig, Panginoon, na sa pamamagitan na lamang ng kanilang luha, Panginoon, Lord, at itinadaan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang kumausap sa bawat individual, Panginoon, na naririto, Panginoon. Buksan mo po ang aming kaisipan, Panginoon, Lord God, upang ikaw, Panginoon, Lord God, ay aming makatagpo sa umagang ito, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, Lord Diyos, ang pag-ibig mong tapat, Panginoon, Lord God. Lord, anoint your servant, Father God. Anoint her, Panginoon, Lord God, at itago mo siya sa likuran mo, Panginoon. Wala pong ibang makikita, Panginoon, Lord God, sa kanyang pagsasalita at pagbabahagi, Panginoon, Lord God, ng pagkain spiritual, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Itanim mo sa aming mga puso, Panginoon, at ito'y lumago at magbunga, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang tunay, ang dakilang pagpupuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Palakpakan po namin ang ating Panginoon. Narito po muna tayo mga. Sige, magpunas muna tayo ng ating mga luha. Again, kanina katulad ng pag-introduce ko kanina, sana ready yung puso natin na maganda po ng mensahe natin ngayong araw na ito. It talks about the ripple effect of kindness. At para pag-usapan po yan, tawagin ko po si Pastora Cecil Minor from Jesus is Lord. Kumusta po? Kung ang palagpak ay para sa akin, okay lang yan. Pero palagpak po, para sa Diyos na sa natin. Magandang umaga. Kahapon ay, ano ba? Kahapon na or the other day. Katatapos po ng Independence Day. Kaya ang ganda nung kinanta kanina na, ano ba yun yung free to dance, di ba? Independence Day sa atin po ay 128 years yata araw ng kalayaan. And pabiyaw ko lang konti kung ang bansa pinapalaya sa mga operasyon, sa mga terorista, ikama, o sa mga nanakop. Look at this church, no? Kung ang bansa pinagdiriwang yung araw ng kalayaan, that's June 12. Bansa ito in particular, alam natin yan, June 12, Independence Day. Kung ang bansa kailangan mapalaya, how much more ang isang tao na hindi mapalaya. Saan? Wala namang tag-terrorist, hindi naman ang kinidnap sa nang palalayain. Whether we like it or not, spiritual proof ito na nais ng Diyos ang lahat ng tao mapalaya sa kasalanan. Kasi once we are still slave to sin, we do what Satan wants us to do. O to do sinning, to do bad things. Alam na natin yan, napakabilis ang layman's term. So, slave pa rin ang maraming tao. Slave in the sense na ang ginagawa ng tao yun, ay yung mga gusto ng kaaway na si Satanas. Slave yun eh. Oo, parang kumbaga, may nakakanikala na rehas sa kamay niya o sa puso, kaisipan niya. Pero, the good news is, si Jesu Cristo ay mapagpalayang Diyos. Diba? He has the power to set us free. And once we are free indeed. Oh, hindi tayo perfect, no? We're not actually every time na nagtutalk tayo, dumadali tayo sa ganito, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. This is not about perfection. Of course, as long as you're here in this world, nobody gets perfection here. Pero, kailangan po nating lakaran ang daang matuwid at katwiran at kabanalan that will lead to absolute perfection once we come to heaven. Kumbaga, dito pa lamang, hinuhulma na tayo kasi ang disenyo ng Diyos, kaya may pag-aaral ng salita ng Diyos, kung bakit may mga churches, generally speaking, prayerfully, ang bawat mga churches na alam nyo, ay nagdadala sa tao patungo
sa Diyos at sa langit. Di po ba? Yan naman ang end goal eh. Kahit mag-research kayo, we got a lot of religions in this world. Pero ang natatangi, katulad na sabi ni Ma'am Jen kanina, makamtan mo man lahat ng religion sa mundo, bahala ka na dyan sa buhay mo yan. Pero ang aming pinag-uusapan at ating pinag-uusapan, pasensya na doon sa term na bahala kasi it's your permissive will eh. Kahit na po gusto ko kong idikta sa inyo, I cannot do that. You have your own permissive will. Kung po pwede nga lang eh, pag nakikipag-usap ako sa Diyos hanggang ngayon, pero sana wala na lang po kaming permissive will. Parang gawin mo na lang kaming robot, na i-switch on mo into goodness, into kindness, yung pag-uusapan, and we got it. Parang we will do that. Di ba yun na robot? Pumunta ka, kumain ka, I've been into not promoting good taste. Natuwa ako kasi may isang robot na nag-serve. O, di ba? Parang high-tech, no? High-tech. Sabi ko, di ba? Wala namang sariling isip yun or what, pero it's being programmed and switched on to that kind of doing. Kaya lalakad siya na niya, tapos kung anong number ng table mo, iahabang yung pansit, or paano ma-in-order mo. Sana gano'n na lang kami para hindi na sumakit ang puso mo at utang mo, Lord, damdamin mo. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos ng gano'n. Ginawa niya tayo at kumbaga, in-excuse niya yung puntong yon na you have your own permissive will. Ibig sabihin, you will be deciding on yourself. You will be saying your yes or no na according to your conviction. And that's the freedom that we have. The freedom of will, free will. Pero nawa, sa puntong ito na kinikilala ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang makapangyarihan salita. Nawa, that free will, that freedom of our will and intention must all be submitted to His Lordship. Diba? Kasi delikado yung free. Kaya nga yung freedom, yung bring me liberty. Sarap sumayaw, no? Parang gano'n. Your spirit brings me liberty, freedom. Ang sarap maging malaya. Look at the persons na nasa prison. Nakapunta na ba kayo sa hindi yung kayo napunta sa or may kakilala kasi yung may jail ministry din ang church. Sumasama-sama lang ang puno. Takot ako, syempre pag sinabing jail ministry, may mga kasalanan, pumatay yung iba doon. Pero nakakatakot sa isip ko noon. Pero nung looking at them, sabi ko, nandun na sila sa Renas. Sabi ko, hindi sila nakakagala sa SM. Hindi sila nakakapunta sa Chongsan. Ano sila? Priso. Okay. They got no freedom at all. Limited yung kanilang magagawa. Ganon kapangit, in a sense, yung hindi ka free. Hindi ka free. But good news, there's freedom in the name of the Lord. Amen. There's freedom. At ang pinakamatindi na prison cell ng mga tao sa mundong ibabaw ay ang prison cell ng kasalanan. Na ang kasalanan na yon magbubunsod at magdadala sa mga tao sa impyerno. Kasi di ba, Romans 3:23, for all, lahat tayo, have sinned and fall short to the glory of God. Doon alam ng maraming tao, pare-pareho tayo doon. Quits tayo lahat doon. Pero ang hindi alam, yung Romans 6:23. Romans 6:23 tells us, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran pala ng kasalanan. Others are parallel. Diba, pag may ginawa kang krimen, ang huli ka, makukulong ka. Nakukuha natin, so others are parallel. Romans 6:23, for the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan. So lahat ng kasalanan, pare-pareho tayo. So alam ng tao yun, kaya okay lang, pare-pareho naman lahat, makasalanan naman. Pero ang hindi alam ng marami, na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos, may kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kamatayan. Hindi ka matitigo.
na literal agad, pero alam niyo sa mga Old Testament, sa part of New Testament, pag babasahin niyo, pag nagkasala, yung mga tao doon talagang literal patay. Because of the holiness of God. Alam niyo, hindi naman nagbago ang holiness, kabanalan ng Diyos kahit na AI era na ngayon. AI daw. Tingnan niya katabi niyo nga, baka AI na siya. Ang isa pag naglalakad ako, AI, lalo pag ang perfect ang ilong, ang ganda-ganda, may dumadalo nga sa church, sabi ko, ang gandang bata. Sabi ko, Naneng, what's your name? Pag sumagot, tapos, pag sumagot pa, parang robot pa. Totoo ka ba? Totoo ka ba? Oo, AI age na ngayon. Tapos sabi mo, noon yun, traditional, tsaka masyado namang ano yan. Noon ang Diyos, oo, pero ngayon hindi na. The same, Jesus, or our Lord God, Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Especially that holiness, that righteousness na character ng God, hindi po nagbabago yun. Kahit mag-iba pa ang season. Banal ang Diyos, makatwiran ng Diyos, at isa sa ating pag-uusapan ngayon ay isa sa mga katwiran niya. When I talk to God, kasi last night ko lang talaga finalize, because Lord, what's in the workplace, especially Chong San Harrison, at sa lahat ng mga, especially yung nasa sales, maganda talaga, sabi ng Lord. Ito. Hindi ko sasabi na may mga masusungit dito at hindi magaganda ang mga ugali or very harsh ka sa customer, matubato sa langit, matamaan magbago. Hindi po ako nagkukundima. Ito po nilagay ng Diyos sa puso ko ngayon. At kagabi pa na nag-prepare ako. Yung kanta natin kanina, and along that I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Diba? I long to bring my life and offering. Kasi ang talagang worship ay yung buhay mo mismo at anong pinagagawa ng buhay mo. Kasi worship hindi lang pagkanta ng awit. Pagkanta ng song kanina, hindi lang. Your total life needs to be a worship in itself. So I long to bring my life and offering. Paano may bibigay sa isang mabuti, matuwid, banal na Diyos sa isang buhay mo na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng harshness, punong-puno ng rudeness. Kahit siguro mag-iiyak-iyak ka dito. Kahit siguro na ginagawa natin dito. It will not count. So this morning, may this be an enlightenment. At bakit kindness ang pag-uusapan? Napakaganda po na character ng Diyos, itong kindness. Na kung ikaw, totoo kang dumadalo sa Chongsan worship, Sunday after Sunday or twice a month, ay mayroong nahuhubog, na katangian ng Diyos, na kailangan ng mundong ito. Kanina, si worship leader natin, nag-testify, no? Na may isang 22, 23 years old na nagpakamatay, tumalon. Kasi nga dahil lang sa stress sa work. Sabi ko, totoo yun. If this world is just a little bit loving and kind, maybe, hindi siguro mangyayari doon. Tingnan mo ang katabi mo. Pag kind lang ikaw, or gentle ka lang, or maunawain ka, this Chongsan building or Chongsan company will be a better place to live in and to work in. Diba? Parang ang saya na ang mundo, bigyan naman ng kasiyahan. Tingnan mo ulit na kami, ngitian mo. O yun, ngitian natin. Kindness and its ripple effect. Kaya yung ating, diba pag naglalagay ko na kahit na maliit lang na stone, ilalagay sa tubig, magkakaroon lang yan, yung parang circle line yan, na ripple effect. So let's discuss what's ripple effect defined. The ripple effect is a situation where an initial single action, kahit na maliit na action siya, triggers a chain of subsequent events, causing a spreading series of consequences or effects. May isang maliit ka lang na ginawa, ayan, magkakaroon ng ripple effect. Mayroong consequence, mayroong resulta. Akala mo parang okay lang, parang maliit, parang dead na, pero pag gawin mo yung maliit na bagay na yun, nagkakaroon pala ng impact. Your smile, akala natin, simple lang at parang ala impact, Pero yung smile mo yung nagkataong masama ang loob,
in-smilean mo, magkakaroon ng ripple effect yan, i-smilean ka din. Okay? The term ripple effect is a metaphorical reference to the expanding concentric rings that form when a pebble is dropped into calm water. So yun po ang definition according to Webster Dictionary. Okay, kindness. Define ko naman mabilisan ng kindness. Kindness is the quality of being friendly. Ayan, kailangan dito sa Chongsan. Oo. Naggagala ako sa Chongsan sa buong building once in a while. Natutuwa ako pag may nag-i-smile sa akin kahit na ginugulo ko lahat ng mga... Si Pastora pala, hindi naman. Kunti lang. Siyempre pag pipiliin mo yung mga... kasi minsan, di ba, naka-ano-ano lang. Minsan, naka-hanger, very good. Pero siyempre, gano'n mo. Pero pag sa'yo, di ba, itinutupi-tupi lang. For example lang. O kaya dito, pina-check mo lahat, pina-test mo, di ba, bibilgin. Kapira to. Napagod ako, pinagod mo ko. Tapos sa isip-isip ko sa simangutan. Pero wala dito. Kapag dito man yung patawad, magbago na. Hindi, actually hindi lang dito. Sa bahay pa lang, di ba? May problema, pag sinumakot na lang at rudeness, harshness, ay wala nang masusolve. Madadagdagan ng problema. Kindness involves acting out of genuine care and empathy without expecting praise, external rewards, or reciprocation in return. Yung mga kindness nito, nasabi nga ni Ma'am Jen, basic, pero nakakaligtaan. Yung pag-ngiti niya nakakaligtaan, lalo pag pressure sa mga ginagawa, pagod na pagod, nag-iitig pa. Pag ginagawa kasi makot yung puso mo, wala na. Pagod na pagod ka, kahit mo lang ang tinupi mo. Wala dito yun na. Wala hindi ako nagpapatawa. Bakit kasi pa yun ng Lord? Patawarin niyo na po ako. Pero salita ng Diyos po ito, hindi pwede na hindi sabihin sa inyo. And there are 4 dimensions of kindness. Unang-unang dimension ng kindness, yung selflessness. Ang tao, pag punong-puno ng sarili mo, anong puno ka ng sarili mo? I, me, and myself. You could never emit kindness. Kasi dapat ako yung nararamdaman ko, yung ako lang dapat. Ako lang dapat pansinin ang mundong ito. Kasi ang isang dimension ng kindness is selflessness. Putting others' needs before your own and offering your time, resources, and support. Especially sa workplace like kanina, sabi ko nga, narinig ko yung sabi ni Ma'am Jen na it's winter, they shut up for the bonanza, ang aga-aga nyo, and then konti lang yung break. It takes a little kindness, extra mile. Pag wala kayong gano'n, magbuburuntot na kayo, parang kukomplain na. Ang isip na kayo na, bakit ganito? Di ba? So, hindi ko sasabing ganito, ha? Sample lang, na-explain ko lang. Selflessness. Bakit kasi ganito, Lord? Empathy, pangalawang dimension. And empathy is the ability to understand and share the feelings of another person as if kayo yun. Empathy, you put yourself in the other's shoes, you put your feet in the other's shoes. Intentions, another dimension of kindness. Going beyond merely being polite by taking deliberate, sincere. Everybody say sincere. Sincere action. Kindness pala yun. So, ang lawak. Akala natin yung kindness ay mabuting loob lang, mabait ka. Hindi. Napakadaming magnet. Magnet ito na kukuhanin ang napakaraming character. And siyempre, the soul and the prime, the wonderful model of kindness is Jesus Christ Himself, our Lord God. Di ba? How kindness manifests? Everyday actions. O yung kindness lang ba? Kung masaya ka, may pera ka, mangingiti ka. Hindi po. Kindness like charity or love begins at home. Lahat ng good things dapat begins at home. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kumusta ka sa bahay? Mostly dahil familiar na tayo sa mga kasama natin sa bahay. O diba? Totoo yun. Filipino culture eh. Tumingin kayo pa sa... Kasi siyempre sa sociology, na pag-aaralan, hindi na psychology, ang pinaka matinding harshness natin na rudeness, ipapakita sa mahal natin sa buhay. Sa pamilya natin. Nagigreet mo na ng happy birthday ang lahat lang nakakilala mo outside your family. Sa family mo, nahihiya ka. Kasi over-familiarity is, pag hindi yun na balance, pangit siya ng kultura.
Huwag dapat na over-familiar ka kasi nanay, tatay ko, matatanggapin ako, hindi naman ako ititiwalag ng magulang ko. Walang ganun sana, no? Kasi ang pagmamahal, kindness, love, charity begins at home. All positive traits needs to be beginning and starting at home. Kumusta na kayo sa bahay niyo? Si Pastora naman, dapat spiritual ano na, bakit sa bahay? Nagtutupi ka ba ng kanina, di ba? Natulog tayo, nagtupi ka ba ng ano? Or simple lang na bagay. Everyday action, mag-manifest, dapat ang kindness. Holding a door, offering a listening ear, o yung mga masasarap na kaibigan yung marunong makinig. Hindi yung nagsasalita din. O nagsasalita at tabako view. Diba? I got one friend nung high school, I met her in high school ko. Listening, she has a listening ear talaga. Believe ako. Kapag ito na ako ng peko, lahat ng himotok ko. Yung lahat parang siyang absorber ko siya. She just plainly listen. Wala siyang sinasabi. She just listens. Tapos at the end ng kwento ko, okay. Ganun lang niya. Parang kala mo, alala ano. Pero na-release ka. We need that kind of friend din. Kasi pag yung friend mo, puro siya lang ang dada. Yung lahat ng basura sa puso niya, napunta na sa'yo. Hindi naman masama magkwento. Kaya sabi nga ni worship leader kanina, masarap yung kwento si God. Masarap kwento yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. We need to acknowledge that, church, no? Small everyday acts often make the biggest difference. Helping someone with their workload. Kaya nga ang sarap yung kindness, you will do extra mile. Tapos kaya nagwalis, medyo mayroong binubuhat na mabigat itong babaeng sales lady na isa kasama mo, tulungan mo. Hindi yun inuutos, pero automatic. Automatic. And that is kindness. O, pag may mga matatanda, may edad, senior citizen. Para yung ako, no, may one time, hindi naman dito ko ginawa sa Pangasinan. Talagang binulat-lat ko lang kasi hindi ko mahanap yung, saan ko hanapin nyo lang, di ba dapat tutulungan yung no, timali ko, saan yung nilagay-lagay, di ba para gano'n. At talagang binulat-lat ko, kasi tingin ako attitude noong sales lady. Pero syempre, masama naman yun na talagang intentionally, ha. Ang sabi ko noon, kailangan ko kasi maghanap, meron dyan, may dyan lang. Eh, di hinayaan ako. Pero ko talaga. O, tapos, pero binili ko. Pero ang tagal ko hinanap. So, ay ibig sabihin, kindness yun. Kindness yung mga ginagawa ninyo sa bawat mga customer ninyo. That's kindness. And we need to display more of kindness. Alam niyo, para balik-balikan kayo ng customer from a customer's perspective. Kasi customer ako. Mag-smile naman kayo sa amin. Kahit na nakakabagot kami, smile. Kasi nasa sales work kayo. Paano kayo makakabenta pag yung magkakanito? Tingnan mo, may crush dyan. Ako pa naman, pag wala akong salamin, hindi ko makita. Yung mga salamin, tama na ano. Nandiyan yung crush, tingnan mo na lang. Pero pa kayo nung ganito? Kasi ako syempre gano'n. Ay, dyan po ma'am, dyan. Pwede pa naman tulungan mo. Kasi hindi ko alam yung kung ako nag-ayos dito, alam ko kahit saan. Oh, that's gentle. Bakit kaya ako nagsasabi ng ganito? So this is kindness. Kasi alam niya, ang pagkakaroon ng Diyos, hindi lang Biblia lang. Faith without action is dead. Oh, you tell me who your God is. You tell me what are you doing and I will tell you who your God is. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Parang ganon. So, di ba, meron tayong pananalig sa Diyos. O, di ba? You declare and confess you have your God. Prove that you have your God. Show it to your kindness. Show it in your lifestyle. Kaya ito po yung bawat pagtuturo ng pag may mga napapakinggan kayo. This will not only sermonize everyone, naka-sermon na naman. This is not just a theory. Kaya nga sabi ko po, noong una, napapakinggan nga natin patungkol sa Diyos, pero hindi lang siya napapakinggan. Ang Diyos mo ay kailangan maranasan mo. Maranasan mo. And our God is so gentle. He is so kind. He is so compassionate. Siyempre, hindi ganun perfection na siya lang yun. Pero at least maambunan man lang tayo.
Kaya nga, if you do one little simple act of kindness, it will give an impact to that person na naampunan mo ng kindness mo. Kaya po, I do appreciate yung pag may mga sasay sa diocese, ay inaalalayan kami. Inaalalayan, na nag-i-smile, pasensyoso. Nakuha natin, you do that. And makikita ninyo, balik-balikan po talaga kayo. Aside from, syempre, quality naman ang binibenta ninyo. At saka, mura. Di ba yung price ay talaga namang okay. Pero isa pa, na prominent na binabalikan ng mga customer, mga mabait, ang mga sales lady at mga staff. Are you getting the point? And that's kindness. Kasi magpakita ka ng rudeness, kahit na gusto yung bibili dito. Meron nga akong binalandi dito sa Pangasinan na lang. Huwag ako dito. Para wala, baka may mag-blaming ngayon. Wala dito. Sa Pangasinan nun. Bumibili ko, sinamutan ako talaga nung nagtitinda. Ay, kahit na gusto kong bilhin, talagang yung bibili ko, hindi ako bumili. Ito pa, pag hindi maayos at maporma yung customer, di akala mo, poor. Na-try din namin yun. Hindi ba, pastor, teacher ako noon, college professor, mabilisan, bibili kami ng computer set kasi may accreditation. Kasi nakapambahay-bahay lang kami kasi nag-work lang kami. Hindi kami nakakustura, hindi kami naka-lipstick. Parang urgent. Pumunta kami sa isang bibili kami, alam niyo ko ilang bibili, 5 set ng computer. May pera kasi preschool naman, di man ang pera eh. At ito nagtatanong kami, sabi nito sales lady, ay kasi yung ganito, ayaw. Parang akala niya, pobre kami. Oo. Nung may nakita na mas maganda, nag-lipstick, blah, blah, blah. So pala, tingin lang natin, hindi na mabibili. Alam niyo, malis kami nung kasama kong teacher. Doon sa katabi niya, doon kami bumili kasi mabait. Inasikaso kami. Nakita nitong dating 5 ang binili namin computer set. Sayang. Oh. Look at that, if you withhold, simple act of kindness, blessing will pass by you. That's kindness. Ako naranasan ko yun talaga. Hindi lang ako naka-lipstick eh. Hindi ako pinansin. Bakit yung pera ba nasa lipstick? kasi minsan ang mga tao nakatingin sa outward appearance. Maganda naman. Kaso nagkataon yun, di kami naka-lipstick man. Pero may pera kaming dala. Okay, minsan huwag kayo maghuhusga ng mga customer. Yung mga inaakala nyo walang pera, sila pala ang may bilhin. At ang tunay na mayaman, tunay na mayaman, hindi yung magpo-fraud. Simple lang. Baka nakachinelas lang yan. Kuha natin. Mapapasa nyo lahat yan. Next, what is or how kindness manifests? Compassionate honesty. Sometimes, kindness manifests as tough love, providing honest feedback. Ito ay providing honest feedback, though hindi naman dito nangyari yun. Or challenging misconceptions can be a form of deep care, ensuring someone's long-term growth and well-being. Sa church or even spiritual growth, kailangan may open review is better than secret love. Sasabihan tayo pag wala na, ay iba na yung ugali mo pero syempre huwag papahiyain. You say it with love and that's gentleness. Yung compassion, honest ka. Honest ka. Pag may nagtanong nga sa akin, kumusta ka na? Hindi ko sasabi, okay lang din. Kung hindi ako okay eh. I'm so honest. That's gentleness to yourself also. Hindi ka nakikipagpekehan. Maliban na lang you're declaring your faith na kahit hindi okay, ay gagawin ng okay. Pero pag may nagtanong sa'yo, honest naman na tanong, kumusta ka na ngayon? Halimbawa, tatanong mo yung namatayan. Bakit kasi ang tanong, kumusta na? Natural, alam mo na ang sagot. Okay ba yun, namatayan? Kaya minsan, pati yung pagtanong po natin, please show kindness. Don't ever laging tanongin na kumusta ka na doon sa... Alam mo, grieving yan. Kaya ako pagpunta sa tahanan ng namatayan, hindi ako kumikibo, hindi ako nasasalita ng marami. Masyado kasing delicate ang heart ng mga namatayan. May ganito na-observe ako. Bakit kasi namatay? Ay kasi siguro, pinabayaan mo. Because namatay na nga. Para kung pinatay mo pa ulit. Parang gano'n. So, kindness din po yun. So, ako mas maganda na konti, less talk, less error, less talk. Lalo pag sa namatayan. Mas makikinig lang ako.
Tapos, basta nandyan lang ako sa tabi, mas gusto ko yung gano'n naman. And that's kindness manifesting. Self-kindness also, extending the same patience, forgiveness, understanding to yourself that you would to others. So, syempre kayo, be kind to yourself. Tingnan mo yung katabi mo, be kind to yourself. You cannot give what you do not have. Kaya pala, hindi mo mabigay, wala ka. And kailangan, aside from ginagawa mo sa sarili mo, kinukuha mo sa model of all kindness, si Jesus Christ. Kasama po yun sa relasyon natin. Lord, wala na ako ng patience, Lord. Wala na ako ng kindness, ng love. Shed abroad your love in my heart. Ipinag-pray po yan. Okay? Aside from the Lord, bless mo ang aming business at maraming bumili. Wala masyadong utang. Ay, pero kung may magpapautang, mas malaki yata ang ano. So, whatever it is, basta marami po maging kliyente na bumili. Ganon. Aside from that, ipag-pray mo rin, Lord, turuan mo po ako maging mapasensyoso, pasensyosa, maging gentle, maging kind to everyone around me. Okay, the benefits of kindness. Patapos na ako. Practicing kindness is not just beneficial for the recipient. Hindi nyo lang po binibigyan ng pabor yung pinaggagawa nyo ng kindness. Look at this. It actively impacts the person showing it. Ang talagang nabibindisyonan yung ikaw na gumagawa mo. Oo. Kaya nga parang sa pag-forgive, akala mo, ang nabibenepisyon yung pinorgive mo na naka-hurt so much sa'yo. Pinorgive mo kasi sinabi ng Lord forgive. Diba? Pero actually, ang number one na benefited, pag nag-forgive ka, nagpatawad ka kahit mahirap, ay sarili mo mismo. Kasi pag hindi ka nag-forgive, ay slave ka to that spirit ng unforgiving. Hindi masaya ang taong hindi marunong magpatawad. Hindi ka magiging tunay na masaya kahit humalakha ka pa ng malakas. Deep within your heart, in your heart of hearts, you will never get happy. So forgive. Kasi you're giving benefit to your body or to yourself. According to Mental Health Foundation, performing acts of kindness and doing good it can reduce stress, improve overall mood, and increase self-esteem and happiness. Oh, look at this. Kaya hindi lang to simple lang na kindness. Gusto palang pagpalain kayo ng Panginoon, kaya ito po pala ang gusto na ipahayag na mensahe sa bawat isa. Napaka-tiresome ang inyong mga workload marahil. Stressful naman lagi ang paligid, especially sa work. Natural yan. Pero if you perform, if you do act of kindness, and doing good, it will reduce and it can reduce stress. Itaas nga po ang kamay ng stress dito. Ako, medyo na-stress ako dito. Ako din, no? Oo, di masama. Ayan, alam mo, kindness din yan pag inaamin mo sa sarili mo. Hindi yung, okay lang ako, ganyan pala ako. Sa loob mo, para ka ng kandila na uubos. Be kind to yourself by being honest. If you don't feel like smiling, may gusto sabi, pasensya ka na. I could not smile kasi masama yung loob ko. Tapos i-release mo sa kanya. Tapos pag-pray mo siyempre kay Lord. Kasi nga, ang sarap po na kilalanin ng Diyos being kind. Performing acts of kindness and doing good. Doing good, whatever it is na good, can reduce stress, improve overall mood. Sino kaya ang magandang person or maganda ang countenance? Yung nakasimangot lata or medyo naka-smile. Ang gandang tignan. Tsaka ako, ayokong tignan din yung taong doon ako seryosong tao. Pero syempre, I tend to smile from time to time din. Huwag ka lang mag-smile na wala lang rason na. Okay, nagdadala ng gulan. O di kaya tumatawa maliban na lang, nagsiselfone ka. Mayroong kasama ko sa taxi, kasama ko sa sasakyan na commute. Tawa ng tawa. Yung pala, yung pinapanood niya, nakakatawa. Okay lang yun kung may rason. Pero kung walang rason, natawa ka ng tawa. Naku, mag-pray ka na sa Lord. Mag-pray ka na sa Lord. Lord, bakit ako tawa ng tawa? Wala namang rason. Ay, alam niyo na. So, tingnan niyo maganda yung kindness. Okay. Kaya, ano ang mga biblical foundation niyon? Galatians 6 verse 9, mabilisan. Let us not become weary in doing good. Doing good, kindness is doing good.
For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. The golden rule, do not do unto others what you do not want others do unto you. That golden rule is still rule. Still rules nowadays. Magtanim ka ng kasamaan, naani ka ng typhoon na kasamaan. Pero minsan, sabi natin, nagtanim naman ako mabuti, pero bakit ang balik ay hindi? Sa Lord na yon. Pero definitely, the Lord is true to His word. Whatever you sow, so you shall reap. Diba? In due time. Aanin mo lahat yan. Ang kindness mo, aanin mo. Mayroon akong ipapakita maya-maya po. Last, Matthew 5:16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. Para sabihin naman nila, ito pala yung mga umaatin ng Chongsan worship, lalo nagiging mabuti at mabait. O, di ba? Hindi kayo nang-glorify, kundi yan yun. Yung ito dati, kung di po umaatin sa Chongsan worship, laging late yan. Ngayon din na. Kaya bato-bato sa langit, yung mga nalilista, di ba? Huwag naman, okay? Ephesians 4:32, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. O, di ba? Ito yung mga biblical foundation, bakit kindness? Last but not the least, why the ripple effect of kindness matters? Bakit yung ripple effect matters? Unseen impact. Ang ganda, hindi mo naman makikita yung resulta ng ginagawa mo. There is an unseen impact. You may never know exactly how far your compassion or your kindness travels. A simple word of encouragement or an act of service can save someone's day. Yung kanyang pinatotoo, kung sana man lang mayroong nakapansin sa kanya, nakapagbigay ng small kindness, baka hindi siya tumalon. Maraming baka, di po ba? Pero what if? What if mayroon nga? Baka nga hindi siya tumalon at nagpakamatay. A simple word of encouragement or an act or tap lang on the shoulder. Pag alam medyo lulugo-lugo, ganun mo lang. Ako nga very touching yun. Pag tinapik ka kahit walang word, iyak ko bigla. Tinibeto ko pala, umiyak na ako. Naiiyak ako bigla. Kasi it's really a powerful reminder na, hey, I got your back. I'm here. And si God din, lagi niya sinasabi, hey, I will never leave you. I will never forsake you. O, diba? Ang sarap po ng kindness ni God. Cultural transformation. When you inject kindness into environment, especially sa environment natin sa workplace, it completely shifts the atmosphere and builds a more unified, caring community. Di ba? Sarap naman na kahit na iba-iba ang apelyido ninyo, sa Chongsan ay pamilya kayo. Di po ba? Iba yung workmate lang kami, magkakaano lang kami. Hindi. Buuin nyo ay malaking pamilyas. Of course, you have your immediate family, but since you are here in Chongsan, you got a big family. Masarap isipin na gano'n. May pamilya ako na masasandalan. Hindi naman lagi mautangan, ha? Huwag yun. Oo, hindi yung masasandalan. Kailangan mo. Hindi mo na kaibigan. No man is an island. Diba? No man is an island. Ang sarap. Kaya huwag natin tignan. Magkaroon tayo ng malalim na perspektibo sa work. Para hindi kayo mababagot na routinary. Ako may isa akong malaking pamilya sa Chongsan na maaasahan ko. Yun, diba? That's shifting the atmosphere if you are kind. Last, divine multiplication. Multiplication brought by God. When you do a small act, ito na. God can take that effort, small effort, and magnify it far beyond what your own hands can reach. Ayan naman, yung bigyan mo lang ng konting kindness. Si Lord ang bahala na mag-multiply yan at babalik sa iyo kung paano love and kindness will always find its way back to you. So, we shall see the simple clip. I-clip natin, ha? Panoorin nyo dyan na ako magtatapos and I'll be praying for you. Oo, mayroon. May kaya ba? Ako mga katagal. Okay na. Okay na, ma'am. O, sige po. Hindi kulang na ipaano. So, pero ang punto nito, so,
So, naubusan na. Kapatapusan daw ako. Anyway, magkakasama naman kayo. You could just show it, ma'am. Maganda yun eh. Yung ripple effect ng kindness. May ginawa itong bata, isang lalaki na nasa siguro mid-40, may ginawang mabuti ito sa bata. Binigyan niya ng pagkain yata kasi gutom na gutom, parang dapat nga magnakaw yung bata. Pero binigyan na lang niya. Tapos, sabi niya, papasalamat po ako sa inyo one time. Pero nung lumipas na, naging matanda na yung nagbigay ng pagkain sa kanya. And then, naging doktor pala yung tinulungan niyang bata. Kaya nung na-hospital, yung lalaking yun, yung doktor niya mismo ang nagbayad na at siya ang gumamot. Look at that, di ba? It takes years pa, hindi agad bumalik. Pero yung kindness na, small lang na kindness, bumalik sa kanya na kindness din. So, may papapanood nyo naman na yan pag in case na ha? Kasi it's already 9, kaya okay na. So, that's it. Tumayo po tayo lahat. And pwede naman panoorin nyo na yan pag may time kayo. Okay, let me pray for you po. May natutunan mo ba ngayon? Yes! Okay, palakpakan natin ang Panginoon. This is practical Christianity po yun. May Diyos, pero kailangan may action. Kasi faith without work is dead. Kaya kung tayo dumadalo ng mga gawain, may resulta. Nagbabago tayo. Kasi ang disenyo ng Panginoon, tayo po ay create niya according to His image, and one of its image content ay yung kind siya. Kind, compassionate, merciful, and may we be like Him. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you. Salamat po sa lahat ng mga napag-aralan po namin. Pagtutuwid niyo sa bawat mga anak mong narito. Basbasan mo, bendisyonan ang bawat isa ng kabutihang asal, ng kindness, na mapuproduce sa kanilang spirit, mapuproduce sa kanilang character, na magbe-benepisyo rin po silang pabalik. Hindi lang po ito narinig, ito isa sa katuparan nila. They will live it out, they will apply this for the glory of your name. Salamat sa bendisyon ng pagiging mabuting tao dahil kailanman hindi po matatalo ang kabutihan. Salamat sa pagpapala mo na ginagawad sa bawat mga employers dito sa Chongsan, sa management man, even dito po sa mga dumaling ngayon, led by Ma'am Jen, ay pagpalain niyo po silang lahat ng iba't ibang pagpapala, especially good health, Lord. I-release niyo po sa kanila ang bendisyon ng magandang pangangatawan na ipaglilingkod nila sa pamamagitan ng kanilang mga trabaho para sa kapurihan ng iyong pangalan. And I release upon them and to their family benedictions, blessings, open heaven for them and for their family. Pwede man natin taas ang ating kamay for benediction. May the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, Amen. God bless you. God bless you all. Salamat po, Pastora. Sorry, may clip pala na kasama doon sa naisend ni Pastora. Pero mamaya isisend ko sa GC natin. Panoorin natin and then pagbulay-bulayan natin next week. And nakita nyo, napaka-basic. Sabi nga, kindness, parang basic lang yun, napaka-simple lang. Pero hindi nyo alam, it is a quiet catalyst na nagbibigay ng influence. Nagiging contagious siya eh. Pag naging kind ka sa tao, ikaw na naka-receive ng kindness, you will also render kindness sa maraming bagay. And thank you, Pastora, sa message niya. It's always na like kong pinag-pray every time I nag-speak sa amin dito, na the message, we will always apply it in our workplace. Yung sinabi ni Pastora kanina, how we deal with our customers, yung simple act of kindness, nalala niyo sa second floor, lagi kong sinasabi sila yung mga taga second floor, lagi niyong alalayan yung mga elders na aakyat ng escalator. That's kindness. Akala niyo lang wala yun, pero sa tao, hindi man nasasabi ng customer, pero hindi niya alam, nagkukwento din yan sa public. Na pag pumupunta ako sa Chongsan, palagi itong inaakit ako, may umaalalay sa. Di ba ang ganda testimonial from our customers, kahit hindi man natin marinig back sa atin, pero nagkukwento nila. So, kindness. Natatawa sila, sobrang relate lahat sila sa mga examples ng Pastora. Yun ang kagandahan ko dito. Imagine, tingnan nyo, pag umaten kayo dito, hindi siya talagang
kailangan mag-memorize mo yung Bible, hindi strict na ganyan, hindi. Pero very applicable sa daily life natin, yung daily routines natin. So thank you, Pastor, and thank you, Lord, sa pag-impress ng ganyang message. And salamat po sa mga attendants. Of course, let's remain in the spirit of worship. Worship once again. Sabihin po natin to. For the world to live again. Hallelujah. For all you have done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Maraming salamat, Senyor. And next Sunday, doon po tayo sa kabila next Sunday. God bless everyone!